Kumusta? Nandito na naman tayo para sama-samaong himay-himayan yung mga ideya galing sa mga material na pinadala mo. Ang focus natin ngayon isang bagay na parang madalas nating nakakaligtaan. Yung sining at alam mo kahalagahan ng pagkilala sa maliliit na tagumpay. Yung pag-usad. Oo nga, Kasi 'di ba, sa kultura natin parang laging hinahanap yung malaking breakthrough. yung biglaan. Oo. Pero paano kung base dito sa mga binasa natin, ang tunay na pagbabago pala, yung pangmatagalan. Nangyayari dun sa maliliit, yung halos di mo mapapansin na hakbang. Magandang simula yan. Sige, himayin natin to. Tignan natin bakit ba ito mahalaga, lalo na sa pamumunong may gabay ng pananampalataya. Saka ano ba yung epekto nito sa iyo, tsaka sa mga kasama mo? Magandang punto yan. Kasi parang yung mundo natin ngayon may obsesyon talaga sa mabilis, sa malalaking resulta. Yung parang overnight success. Pero yung pinapakita ng mga material mo, iba eh. Ibang-iba. Sinasabi doon na yung tunay na pagunlad, lalo na yun sa mga bagay na spiritual o paghubog ng tao, madalas unti-unti lang talaga. Unti-unti. May magandang phrase doon sa isa sa mga source eh. Madalas, ang progreso ay bumubulong lang, hindi ito sumisigaw. Oo, gusto ko yun. Bumubulong lang. Yun nga. At yung hindi pagbibigay pansin sa mga bulong na to, hindi lang to simpleng nakakapanghina ng loob. Pwedeng humantong sa matinding pagkapagod o kaya yung pakiramdam na parang nagiging pabigat na yung tungkulin mo, yung calling na dati mong niyayakap ng masaya. Oo nga eh. Yun mismo yung sinasabi sa isa sa mga binasa natin, no? Sa panahon natin na puro highlight reel sa social media, Instant lahat. instant, madaling ma-overlook yung maliliit na hakbang. Parang hindi kasing glamorous, no? Hindi post-worthy. Exactly. Pero eto pala yung pundasyon, yung mga ladrilyo, kumbaga. Kung hindi natin papansinin, parang nagtatayo tayo ng bahay na walang tibay yung pundasyon. Delikado. At yung panganib, hindi lang basta mapagod ka emotionally. Mas malalim pa, sabi dun sa nabasa natin, nabanggit yung konsepto ng spiritual depletion. Yung parang nauugat ka spiritually. Pagkaugat? Oo, yung pakilamdam na natutuyo yung connection mo sa Diyos o nawawalan ka ng gana sa mga spiritual na gawain na dati mong gusto. Parang nauupos ka sa loob. Grabe. Tapos, sa level ng organisasyon o grupo, pwede itong mauwi sa organizational stagnation. Yung parang hihinto yung paglago. Bakit kaya? Kasi nga, nakakalimutan nating makita at i-celebrate yung mga sinyales ng buhay. Yung pagkilos kahit maliit pa lang. Masyado tayong nakafocus dun sa dulo, sa finish line. Oo, sa finish line. Yung pagiging fixated dun, yun yung nagiging dahilan, kaya hindi natin napapahalagahan yung mismong proseso, yung paglalakbay. At dito napapasok yung talagang, alam mo, nakakaintriga. Yung mga halimbawa mula sa kasulatan mismo na nasa material mo. Kunin natin si Joshua. Yung Jericho, di ba? Oo, milagro yun. Bumagsak yung pader. Biglaan, parang ganon. Pero hindi naman yun nangyari out of nowhere. Ano ba yung nauna? Sabi sa source, may mga araw ng sunod-sunod na pagmarcha. Pagsunod sa utos na parang walang sense, no? Oh, paikot-ikot lang. Yun, bawat araw ng pagmarcha, bawat ikot, maliit na hakbang yun ng pagsunod. Sabi sa material, yung mga yun, pati yung mga naunang maliliit na laban nila sa ilang, yun yung nagpatibay ng tiwala nila. Tiwala sa Diyos, tiwala sa leader. Tiwala sa isa't isa. Parang paghahanda yun para sa malaking tagumpay. At ang ganda ng pagkakahayad doon, hindi lang si Joshua, binanggit din yung mga Israelita sa Sanay. Oo nga pala, yung 40 years. Pagkatapos nung malaking milagro sa Red Sea, anong sumunod? 40 taon, mahaba, mahirap, madalas nakakapanghina ng loob yun, no? Sobra. Paano sila nasusustain? Sabi sa binasa natin, hindi lang dahil sa mga malalaking himala like mana, tubig sa bato, kundi pati sa mga parang maliit pero araw-araw na pagpapakita ng katapatan ng Diyos. Yung ulap sa umaga, Yung haliging ulap. tsaka yung apoy sa gabi. Yung mga yon kahit naging ordinaryo na siguro sa kanila, parang mga constant reminders, mga mini celebrations ng kanyang presence at pangako. Wow, parang hindi ko naisip yun ng ganun dati.
Pinapakita nun kung gaano natin kailangan bilang tao ng constant encouragement, yung mga tangible signs na okay, kasama natin siya. Tapos, si Jesus mismo. Ang daming example sa ministry niya na nabanggit dun sa sources mo. Marami. Yung babaeng dinudugo, di ba? 12 taon, ang gusto lang niya mahipo yung laylayan ng damit niya. Parang ang liit na bagay. Napakaliit na act of faith pero Pero pinansin ni Jesus. Pinatigil niya lahat para ikilala yung ginawa niya, yung pananampalataya sa likod nun. tama. Saka yung 10 kitungin. Pinagaling lahat, pero pinansin niya yung isa na bumalik para magpasalamat. Yung nag-effort bumalik? Oo, maliit na action ng pasasalangat yun kumpara sa milagro ng paggaling, pero pinahalagahan niya. At yung mga disipo, madalas ang bagal nilang makagets, di ba? Oo, totoo yan. Paulit-ulit tinuturuan. Pero makikita mo sa Gospels, si Jesus, matiyaga. Ina-affirm niya yung mga moments na nagkaka-idea sila. Yung parang, gets ko na. Tulad nung kay Pedro, yung sinabi niyang siya ang Kristo. Yon, hindi niya hinintay na maging perfect sila bago niya sila i-recognize. So, consistent pattern pala. Pati si Apostol Pablo. Madalas iniisip natin, stricto siya. Pero sa mga sulat niya sa mga iglesia, laging may affirmation, kahit may mga mali pa rin sila. May example doon sa source ganing 1 Thessalonians. Kinikilala niya yung paggawa na bunga ng pananampalataya, pagpapagal na udyok ng pag-ibig, pagtitiis na may pag-asa. Parang mga specific na bagay. Oo, hindi niya sinabing perfect na sila, pero kinilala niya yung mga positive signs, yung mga incremental na tagumpay. So malinaw no, yung pag-acknowledge sa progress, gaano man kaliit, hindi lang to basta Hindi lang good management. o ng pakikitungo ng Diyos sa atin. At alam mo, hindi lang pala to usapin ng faith, may paliwanag din ng psychology dito. Nabanggit din yun, di ba? Meron nga yung reward-based motivation o positive reinforcement. Kaya pala parang ang natural sa atin na ma-motivate pag may recognition, may science pala sa likod nun. Oo, at sobrang interesante nito. Paliwanag sa mga material, pag may na-achieve tayo, kahit maliit, yung utak natin nagre-release ng dopamine. Dopamine. Narinig ko na yan. Yun yung neurotransmitter na connected sa feeling ng pleasure, motivation at learning. Ang nakakagulat based sa source mo, ginagamit natin yung parehong brain chemistry, yung dopamine reward system para sa malalaking pangarap, pero pwede rin pala nating gamitin para palakasin yung load natin sa araw-araw, sa maliliit na pag-usap. Parang built-in system na hindi natin na-maximize? Mas ginaganahan tayong ulitin yung ginawa natin na nagdulot ng success. Pero, teka, hindi ba pwedeng maging delikado rin yan? Baka maging dependent tayo sa external validation, sa papuri, kahit sa maliit na bagay. Magandang tanong yan. At dito nga pumapasok yung kahalagahan ng paano natin sineselebrate yung mga tagumpay. Ang focus, hindi lang dapat sa external na papuri. Importante din yung internal na pagkilala sa sariling effort at pag-usad. Okay. So, self-recognition din. Oo, at mas mahalaga, i-konekto sa mas malaking purpose. Kaya nga, sa Bible examples, yung recognition laging connected sa katapatan ng Diyos o sa misyon, di ba? Tama, tama. Bukod doon, yung pagkilala sa small wins, pinapatibay din ito yung tinatawag sa psychology na self-efficacy. Self-efficacy. Ano yon? Yun yung paniniwala natin sa sarili nating kakayahan na magtagumpay, yung kaya ko to. Kapag nakikita natin na kaya nating malampasan yung maliliit na hamon, lumalakas yung confidence natin for bigger ones. Parang building blocks din ng confidence. Exactly. At sobrang importante nito para labanan yung feeling na ano bang saysay ng ginagawa ko? Yung futility feeling, lalo na sa mga long-term projects, ministry, or personal growth. Parang panggatong to para magpatuloy ka. Makes sense. Kung ganun, ano naman yung nangyayari kapag binaliwala natin? Kapag hindi natin pinansin yung maliliit na tagumpay? Mukhang malaki nga yung cost. Tama ka, malaki at malawak yung negative effects, sabi dun sa pinag-aralan natin. Una, andyan yung risk ng burnout. Burnout. Uso yan ngayon. Oo,
Oo, yung matinding pagod, physical, emotional, mental, kasi feeling mo hindi nakikita yung effort mo, walang saysay, parang kandilang nauubos sa magkabilang dulo. Nakaka-relate ako dyan minsan. Pangalawa, disengagement or demotivation. Kung feeling mo baliwala effort mo, bakit ka pa mag-extra mile, di ba? Gagawin mo na lang yung minimum. Yon, walang passion, walang kusa. Pangatlo, at seryoso to, lalo na sa leadership, yung pagkasira ng tiwala. Trust issues. Oo. Kapag hindi nararamdaman ng mga tao, team members, volunteers, pamilya, na nakikita at valued yung contributions nila gaano man kaliit, bababa yung tiwala nila sa leaders. Parang transactional na lang. Ouch. Pang-apat, nawawala yung chance na matutong mula sa success. Bawat tagumpay, maliit man, may lesson yan eh. Kung di natin papansinin, paano tayo mag-i-improve? Sayang yung learning opportunity. Sayang. At panghuli, sa context ng faith na focus ng material mo, may risk ng spiritual drift, Spiritual drift. yung unti-unting paglayo o panlalamig. Yung feeling na parang hindi kumikilos si Lord sa buhay mo o sa grupo nyo kasi ang tinitingnan mo lang yung malayo, yung grand vision na di pa natutupad. Hindi mo napapansin yung mga ginagawa niya ngayon. Ang bigat pala talaga ng mga posibleng epekto. Kaya sakto itong practical na tool na nabanggit sa material mo, yung victory log. Yung victory log. Mukhang simple pakinggan pero parang ang laki ng potensyal. Hindi lang daw to basta listahan ng nagawa. Sabi doon, sinasadyang pagsasana ito, disiplina ng pag-record at pagninilay sa mga hakbang pasulong, sa mga blessings, sa mga patunay ng pagkilos niya. At isang key point doon, kailangan nating palawakin yung definition natin ng victory o tagumpay na ilalagay doon. Hindi lang yung mga malalaking targets. So, ano pa pwedeng ituring na victory? Ayon sa nabasa natin, kailangan nating sanayin yung sariling makita yung tagumpay sa, halimbawa, isang makabuluhang usapan na nag-open ng pinto for healing or understanding. Kahit isang conversation lang. Oo. O kaya yung personal mong pag-overcome sa isang takot o obstacle. Kunwari, naglakas loob kang magsalita sa meeting kahit mahiyayong ka. Victory yun. Okay. Gets ko. Isang answered prayer. Gaano man kasimple sa tingin ng iba. O kahit yung simpleng pagpapakita lang ng tibay ng loob ng hindi pagsuko sa gitna ng isang mahirap na araw. Yung pagtatala nito, recognition yun na may nangyaring pag-usad. So, paano naman to ginagawa? May guide ba? Oo, may mga practical tips. Una, dapat regular. Lingguhan, for example, maglaan ng specific time kahit 15-30 minutes lang, maybe Friday afternoon or Monday morning, para mag-reflect. Okay. Regular reflection. Pangalawa, hindi lang ililista yung win. Mas meaningful daw kung itatala rin. A, ano yung impact nito kahit maliit. B, sino yung nag-contribute para ma-recognize din sila. Acknowledging others. Oo. C, ano yung natutunan mo, yung lessons learned para sa growth. At D, super importante sa faith context. Paano mo nakita yung katapatan o pagkilos ng Diyos dito? Wow. Yun yung nag-aangat sa kanya. Yun nga, yun yung gumagawa sa victory log na hindi lang accomplishment report, kundi spiritual discipline ng pagkilala at pasasalamat. Napakabanda nung detalye na yon. Hindi lang what happened, kundi so what, who, pati si Lord. Ngayon, paano naman to ibabahagi? Para mas lumawak yung effect sa team or community. Dito papasok yung pagiging visible ng progress. May suggestions din doon sa sources. Pwedeng may regular victory log segment sa team meetings. Yung mga miyembro, pwedeng mag-share nung mga comfortable silang i-share. Sharing time for wins. Pwede rin i-celebrate publicly kung appropriate sa isang announcement, newsletter, o sa isang gathering. O kahit sa personal na paraan lang. Like a thank you note. Oo, isang handwritten note, text message ng appreciation, o isang tapat na verbal affirmation. Ang esensya, sabi doon, gawing tangible, nahahawakan. Kailangang makita at maramdaman ng mga tao na may progress and valued to. Ito yung nagbibigay buhay sa faith, nagpapatunay na totoo yung pagkilos niya sa gitna nila. At yung epekto ng ganitong kultura, hindi lang pala sa loob ng team or sa sarili. May ripple effect daw, no? Lumalawak.
Oo, at dito natin makikita yung bigger picture. Kung i-connect natin sa overall health ng isang organization or community, lalo na yung may spiritual mission, grabe yung epekto. Una, yung regular na pagkilala sa progress, nakakalikha to ng kultura ng pag-asa at resilience. Pag-asa at katatagan? Oo, kapag nasanay yung mga tao na may nakikitang positive, kahit maliit, mas nagiging matatag sila sa mga pagsubok. Mas naniniwala silang posible ang pagbabago. Nagiging optimistic sila. Pangalawa, malaki epekto sa pag-attract at pag-retain ng tao, staff, lalo na volunteers. Sino ba namang hustong magstay kung feeling nila invisible sila, di ba? Makes sense. People want to feel valued. Yung recognition, pampatibay loob yun para manatili sila. Pangatlo, itong interesting point sa source, epekto sa financial health. Talaga? Paano? Mas nagiging open and confident daw yung mga donors or supporters kapag nakikita nila yung concrete, regular evidence ng impact. Kahit sa pamamagitan ng stories of small wins, patunay yun na nagbubunga yung tulong nila. Nakikita nila yung resulta. Oo. Pang-apat, pinapalakas nito yung external credibility, tiwala ng community sa grupo nyo. At panghuli at siguro pinaka-importante, lahat to nag-contribute sa mas epektibong pagtupad ng misyon. Mas nagiging effective sa purpose. Bawat small win na kinikilala, parang patabayan pinapalusog lahat ng aspeto ng organisasyon. Resulta, mas malaking impact overall. Grabe, ang lalim at lawak pala ng implikasyon. Mula sa material mo, malino na malinaw. Yung pagunlad lalo na sa faith, service at personal growth, madalas talaga unti-unti. Parang bulong nga. Hindi sigaw. At yung pagkilala sa mga bulong na to, hindi lang optional, essential pala. May base yan sa Biblia, suportado ng psychology, at effective sa practical level. Totoo. Nakita rin natin yung pangit pag binaliwala. Tapos binigyan pa tayo ng practical tool, yung victory log. Ang dami nating napulot. At mahalagang tandaan natin, lalo na sa context ng pananampalataya na puso ng mga material mo, yung pag-celebrate ng small wins, higit pa to sa technique lang. Higit pa sa management strategy. Oo, isa tong spiritual discipline, isang pagsasanay, aktibong paraan ng pagsasabi, nakikita po namin ang pagkilos niyo, Lord, sa bawat hakbang. Salamat po. Isang form of worship, kumbaga. Pwede mong sabihin ganun, isang anyon ng papuri at pasasalamat sa Kanya na siyang source ng lahat ng mabuti, ng lahat ng pag-usad. Pagkilala na siya ang kasama, ang gumagabay, ang nagbibigay lakas, hindi lang to tungkol sa atin, tungkol sa Kanya. Napakagandang paalala niyan para tapusin tong paghimaymay natin. Kaya iiwan namin sa'yo itong tanong para pagnilayan mo, based sa mga napag-usapan natin mula sa sources mo. Anong mga maliliit na tagumpay, mga mumunting pag-usad o munting biyaya sa buhay mo, sa trabaho, sa ministry, ang maaring hindi mo nabibigyang pansin kasi masyado kang nakafocus sa malaking goal o sa mga problema o sa mga kulang pa? Isang magandang reflection yan. At ano kaya ang posibleng magbago sa pananaw mo, sa motivation mo, sa relationships mo, o kahit sa lalim ng faith mo kung maglalaan ka ng sadyang oras at intensyon para kilalanin, ipagdiwang at ipagpasalamat ang mga ito? Gaano man kaliit sa tingin mo? Isang bagay na sulit pagnilayan. Hanggang sa susunod nating paghimaymay.